everyone! Welcome back to my channel. Sa mga walang SSS number dyan at planong kumuha, alam nyo bang hindi nyo na kailangang pumunta pa sa kahit saang SSS branch? Dahil sa online pala ni SSS guys, pwedeng-pwede ka nang magkaroon ng permanent SSS number. Kung paano, sundan nyo lang ang video na to hanggang sa matapos. First na kailangan mong gawin, pumunta ka lang sa iyong Google at i-search mo ang SSS online. Kita mo tong website ni SSS, i-click mo lang yan. And mapunta ka na dito sa kanilang website. Dito sa lower, ay makikita mo dito ang apply for an SSS number online. I-click mo po ito. And lalabas naman tong no SSS number yet, apply online. Now you can register an SSS member through our online facility. Click here. So itong blue, naka-highlight ng blue, i-click mo po yan. And mag-proceed ka na dito sa step-by-step guide. Basahin mo lang yan guys. So hindi ko na siya basahin isa-isa para hindi po tayo masyadong matagal ang video. So once na nabasa mo na lahat yan, i-click mo po itong start. And next naman, dito ka na mapupunta sa registrant record verification. So lahat ng details na hiningi dito, kailangan nyo pong fill upan from last name, first name, middle name, suffix, kapag meron, date of birth, email, and once na na-click mo po yan, i-click mo tong I'm not a robot. Nga pala guys, dito sa email, make sure na updated tong email address na ilalagay mo dito dahil mag-i-email dito sa'yo si SSS later. Date of birth, make sure mo rin na tama din po ang i-input mo. And once na na-check mo na tong I'm not a robot, i-check mo naman ang box na I certify that above information are true and correct. Next, lalabas naman tong check email confirmation. A confirmation link was sent to your email. Note, please also check your spam or junk mail folder if the email notification is not in your box. So, ma-receive po kayo notification kay SSS guys sa email nyo. So, i-check nyo po yon. Kapag wala kayong na-receive sa inbox, i-check nyo po ang inyong spam folder. So, ang ma-receive yung email kagaya po nito, SSS member. Sinasabi po nila dito guys, meron silang, you just applied for us, SS number, click the link below to continue with your online SS number application. So, may link po silang i-email sa'yo, katulad niyan, no, i-click mo po yan. So, nababasa nyo dito guys, meron po silang nakalagay na you have 5 calendar days to complete your application before the link expires. Once the link expires, you need to submit a new application online. Okay, once na na-receive nyo na po itong link, i-click nyo po agad yan para ma-proceed yung application nyo. So, 5 calendar days. So, ibig sabihin, hindi siya 5 working days, no? Pag 5 calendar days, ang ibig kong sabihin yan ay kasama po ang weekends. Kasama ang Saturday and Sunday. Once na clinic mo na ang link, mapupunta ka na po sa basic information. So, dito, may mga hihingiin din po sa iyong personal details mo, katulad na lang ng iyong status, mother's maiden name, no? Itong PIN, guys, kung wala naman kayong PIN, just leave it blank. And din po dyan yung address, contact information. Ayan. So, make sure na ang ilalagay nyong mobile number is tama and your email address. And hingian din po kayo, tatanungin din kayo ng purpose of registration. So, para saan ba ang purpose of registration nyo? So, pipili lang kayo dito. Meron tayong for employment, self-employed, overseas Filipino workers, non-working spouse, claimant, survivor, pensioner, or guardian. And hingin din po sa inyo ang beneficiary. Ayan. So, make sure, doon sa mga single po, ang beneficiary nyo is your parents. No, doon naman sa mga married, ang beneficiary nyo is your spouse and your children. Okay, so, doon sa mga married, nahingiin din po sa inyo ang details ng iyong spouse and your children. Kasi sila yung magiging beneficiary nyo. So, input nyo lang po ang details na kailangan. Next po, ay hingiin na ang inyong preferred user ID. So, pwede kayong maglagay dyan, ilagay nyo na kung anong user ID ang gagamitin nyo sa paglalagin nyo kay SSS. And make sure na ang user ID na i-input nyo dyan ay hindi nyo talaga makakalimutan. Make sure also na i-take note nyo ang user ID na ilalagay nyo dito sa SSS. Kasi yun na po ang gagamitin nyo kapag mag-login kayo. Next, hingiin sa inyo ang height tsaka weight. So, ang height nakalagay po dito per centimeter and weight naman per kilogram. So, for example, ang height ang ilagay nyo dyan is 150 or 160.
Then, ang weight naman, let's say 50 kilos kayo, so 50 or 45. And then, dito naman sa baba guys, hingian kayo ng UMID Pay Card application. Pero, this is an optional. So, kung meron naman kayo ng bank, may existing bank account kayo, pwede nyo na po dito ilagay, dito sa name of bank, branch of the bank. Kasi yun pa ang magiging disbursement nyo dito kay SSS. Pero, kung ayaw nyo naman pong i-input ang inyong bank details, okay lang din naman na ipoproceed nyo lang to, kaligtaan nyo lang, wag nyo na lang siya lagyan. Okay, so lalabas ulit to. Again, pag wala naman, okay lang na wag nyong lagyan ng UMID Pay Card application. Wag nyo ilagay yung bank details nyo pag ayaw nyo naman siyang i-share. And next nyo lang siya guys. Tapos, kapag hindi kayo nag-input doon, may lalabas dito na there is no selected preferred bank details. Do you want to continue without selecting UMID ATM application? So yes nyo lang po. And may lalabas po dito na reminder, no, review and correct your entries. So lahat po ng ini-input nyo, lalabas po dyan, i-review nyo lang kung tama po lahat ng ini-input nyo. Kasi pag meron mali, pwede nyo pa yung i-edit. Pwede nyo pang mabago. Okay? Hanggang sa mapunta kayo dito, kapag okay na lahat ng inyong application, details, kapag correct na lahat, i-click nyo na po itong generate SS number. So may mag-pop up po, once submitted, you can no longer back and update your information. Are you sure that all information are true and correct? So yes nyo lang kung tama naman lahat na wala kayong babaguhin. And hingian kayo dito ng mga upload documents. Should you wish to upload your supporting documents later, log in into your account in My SSS and under e-services, select request or member data change, or visit the nearest SSS branch to submit the supporting documents. So again guys, dito sa part na to, kung hindi nyo pa siya kayang i-upload yung documents na hiningi, okay lang po. Pero pag sa tingin nyo, ready naman yung documents na hinihingi dito ni SSS, i-upload nyo na rin. So, pipili lang kayo dito guys. So, please select one of the following type of documents to be uploaded. For example, gusto mo lang yung birth certificate mo. So, i-click mo lang tong letter A and dyan mo i-upload ang iyong birth certificate. Pag wala ka namang birth certificate, dito ka sa letter B. No? In the absence of the birth certificate, any of the following documents. So, baptismal certificate, driver's license, passport, professional regulation commission of PRC, and seaman's book. So, kapag walang birth certificate, dito ka po sa letter B. So, any of these two lang, okay? Kapag meron ka namang letter A, wag ka na sa B. Pag wala kang letter A, dito ka sa B, okay? And letter C, in the absence of the above ID cards or documents, any of two of the following both with the correct name and at least one with date of birth. Okay? So, kapag wala ka daw, guys, na documents na A, kapag wala ka ma-provide sa A or sa B, tsaka sa B, dito ka sa C, no? Kung meron kang GSIS card, ATM card with card holder's name, bank account passbook, baptismal certificate of children, birth certificate of children. Okay? So, again ha, pipili ka lang po dito sa tatlo kung alin ang iyong isasubmit kay SSS. So, once next mo na siya, may lalabas po dito na required, do you accept the terms and conditions of the WISP Plus? So, i-click mo lang po itong yes. Then, makikita mo na dito guys, yung registration information. So, yung transaction number mo, yung SS number mo. Dito sa baba, ipiprint nyo for i-download personal record unified multi-purpose ID card or E1, no? Or E1 or E6. So, ida-download nyo po ito, ipiprint nyo para may copy kayo. Pero kapag hindi nyo siya magawa dito sa SS account, i-email naman din po ito guys ni SSS sa inyo. So may marireceive din kayo nitong email. Okay, so ito yung itsura ng E1. Next naman, itong makikita nyo sa baba, print or download SS transaction number slip. Ito po yon. Next, print or download SS member slip. So ito po siya. Makaka-receive ka rin ng email nito from SSS. And then next, thank you for using the SSS website online SS number application. Pagkatapos yan guys, may marireceive ka ring email from SSS. So makikita mo dito, good day, you have successfully applied for SS number and web registration online. Below is your number with application details. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung pinakita ko kanina na i-download at i-print nyo, mai-email din po sa inyo ni SSS. Kaya may soft copy rin kayo.
And anytime, kung kailan lang kayo free na pwede nyong i-print to para may hard copy kayo, pwede po. Another one, after how many minutes, no, may marireceive ka ring email kay SSS na, "Dear Miss or Mr., thank you for registering in the SSS website. We would like to inform you of your user ID. Please activate your My SSS member account and provide your preferred password by clicking here." So, pwede ka nang gumawa guys ng account mo sa SSS. I-click mo lang tong naka-highlight ng blue. Again guys, remind ko lang, hindi po lahat nakaka-receive ng ganito. Pero okay lang po yan. Pag sa mga hindi makaka-receive nito, pwede po kayong gumawa ng SSS account. So, meron akong separate video on how to create SSS online account. Nandito po sa description nitong video na to guys, panoorin nyo na lang. Okay, sa mga makaka-receive naman, i-click mo lang tong click here and mapunta ka na po dito. So, My SSS account, nominate your preferred password. Please provide the 6 digits of your CRN or SS number you entered in My SSS. So, last 6 digits guys ng iyong SSS number ang i-input mo dito sa box. Once na na-input mo na, i-click mo na tong submit. Pag na-click mo na yan, hihingian ka na dito ng preferred password and confirm your preferred password. So again, dapat ang password na ilagay nyo is yung mabilis nyo lang matandaan para hindi nyo nakakalimutan. Click mo yung submit. So sunod nyan, dito na kayo sa security questions. No, hingian kayo guys ng security questions. So i-click mo tong set up security questions. Okay, so 3 yan dyan guys. I-provide nyo lang yung mga, pipili ka lang doon ng questions na be careful doon sa pagpili ng security questions. Dahil once na makalimutan mo yung password mo, pwede mo gamitin yung security questions na yon. Okay, para ma-retrieve ulit yung password. And once na na-set up na ang security questions mo, i-input mo ng iyong password and click confirm. And there you are. May ma-receive ulit kayong email from SSS. You have successfully set up your questions. Please take note of transaction number below. And pag okay na yan guys, pwede na kayong mag-login ng iyong user ID and your password sa inyong SSS online account. Okay, doon sa SSS online account guys, lahat mati-trace nyo doon, lahat ng contributions nyo, loans, no, lahat ng benefits, kung ano yung mga benefits na qualified ka, doon mo rin makikita. Okay, that's all for our video for today. Sa lahat na may mga questions with regards to SSS or meron kayong request content na gagawan ko ng video, just comment below. Thank you so much for watching everyone!